Dahan-dahan kong inayos ang pagkaka-fold ng mga puting napkin sa mahabang lamesa ng Grand Ballroom ng Mansyong Villarreal. Kahit pa umiikot ang aking paningin at tila hinihiwa ng libu-libong karayom ang aking katawan dahil sa kakatapos ko lang na sikretong pag-donate ng dugo para sa emergency surgery ni Doña Remedios, pinilit kong tumayo ng tuwid. Sa loob ng 6 na taon, ako ang naging invisible na haligi ng tahanang ito, ang tagalinis ng kanilang mga kalat at ang tagapanday ng kanilang dangal sa harap ng publiko. Ngunit bago ko pa mailatag ang huling kubyertos ang boses ni Doña Remedios, ay umalingaw sa buong bulwagan kasing talim ng basag na kristal. Wenaida de la Cruz, huwag mo nang subukang magpanggap na bahagi ka ng pamilyang ito. You are nothing but a common gold digger who used a rainy night to trap my son into a nightmare. Napatigil ang aking kamay. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang mga bisitang nakasuot ng mamahaling barong at gown na ngayon ay nakatingin sa akin ng may pandidiri. Sa gitna ng entablado nakatayo si Leandro, ang lalaking pinangakuan akong pakakasalan. Ngunit ngayon ay mukhang isang estranghero na may pusong yelo. Sa tabi niya ay si Pilar Macaraig, ang marites ng Bacolod, na kanina pa naka-livestream ang kaniyang cellphone. Sinisiguradong ang bawat segundo ng aking kahihiyan ay napapanood ng buong bansa. Mama, let's get this over with, ang malamig na wika ni Leandro. Hindi niya ako tiningnan. Wenda, pirmahan mo na ang dokumentong iyan. It's a formal declaration na ang 5 batang nasa labas ay hindi ko kadugo at wala kang karapatan sa kahit isang sentimo ng Villarreal Group. If you sign this, hindi ko na itutuloy ang kasong estafa laban sa iyo dahil sa pagkawala ng pondo ng kooperatiba. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking balat. Ang pondo na sinasabi niya ay ang perang ako mismo ang nag-audit at nalaman kong ninanakaw ni Doña Remedios para sa kaniyang mga ghost projects. Ngunit sa pagkakataong ito ang katarungan ay tila isang malabong pangarap. Lumingon ako sa dambuhalang bintanang salamin sa likod ng ballroom. Doon sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nakita ko ang aking 5 anak, sina Isandro Milagros Jacinta Rafael at Lucila. Nakatayo sila sa ilalim ng isang maliit na payong pilit na hinaharangan ng mga bodyguard na pumasok. Ang maliit na kamay ni Lucila ay nakadikit sa salamin ng kaniyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa akin. Isang matalas na rasyonalisasyon ang biglang gumising sa aking diwa. Ang Wednesday na marunong masaktan ay matagal ko nang ibinaon. Ang natitira ay ang audit specialist na marunong magbasa ng bawat butas sa system. Tinitigan ko ang dokumento sa ibabaw ng lamesa. Alam kong ang bawat salitang nakasulat doon ay isang bitag, ngunit alam ko rin kung paano gagawing mitya ang bitag na iyon para sa kanilang sariling pagsabog. Gusto nyo ng pirma, itanong ko. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Sa katunayan, ito ay kasing talas ng isang surgical blade. Ibibigay ko sa inyo ang gusto nyo, hindi dahil natatakot ako kundi dahil ang pangalang Villarreal ay isang mantsa na ayaw ko nang dalhin ng mga anak ko. Lumapit ako sa lamesa, kinuha ko ang panulat at nilagdaan ang bawat pahina ng dutkwat. Ang bawat guhit ng aking pirma ay tila isang sumpa na nakaukit sa papel. Pinanood ni Doña Remedios ang aking bawat kilos. Nang may mapanuyang ngiti, akala ay nakuha na niya ang kaniyang huling panalo. Keep the money, Remedios, wika ko habang inilalapag ang panulat ng walang ingay. And keep your son. Bagay kayo parehong gawa sa plastik at kasinungalingan, pero tandaan niyo ang gabing ito, ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mga anak ko sa labas at ang bawat patak ng dugo na kinuha niyo sa akin para isalba ang buhay mo kaninang umaga. Babawiin ko ng may kasamang interes. Nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios nang marinig ang tungkol sa dugo, ngunit bago pa siya makapagsalita, tumalikod na ako. Dahan-dahan kong hinubad ang aking lumang tsinelas at iniwan ang mga ito sa gitna ng marangyang carpet ng ballroom. Iwan niyo na ang dumi rito, mga anak. Malinis tayong lalabas? Pabulong kong wika habang binubuksan ko ang pintuan patungo sa ulan. Paglabas ko agad kong naramdaman ang lamig ng gabi, ngunit sa loob-loob ko ay may isang apoy na nagsisimulang magliyab. Niyakap ko ang aking 5 anak, tinitiyak na ang bawat isa sa kanila ay ligtas sa aking piling. Habang naglalakad kami palayo sa mansyon, kinuha ko ang aking cellphone mula sa loob ng tramkay sa aking dibdib. Command initiated transfer to ghost server. Ang pabulong kong utos sa system.
Napakunot ang noo ko nang makita ang screen. Ang audio file ng pagbabanta ni Remedios ay biglang nag-flash ng file corrupted. Ang malware na itinanim nila sa network ng mansyon ay mabilis na nahanap ang aking device at binura ang lahat. "Mommy, are we going back to the bakery?" Tanong ni Rafael, ang kaniyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking damit habang nanginginig sa ginaw. "Yes, Rafael. Pupunta tayo sa lugar kung saan ang mga bituin ay hindi kailanman namamatay." Tugon ko habang pinagmamasdan ang naglalakihang gate ng mga Villarreal na dahan-dahang nagsasara. Tiningnan ko ang maliit na tablet na nakatago sa bulsa ng aking apron. Ang primary evidence ay burado na, ngunit sa gitna ng kadiliman isang notification ang lumitaw mula sa isang encrypted email. "Agent W, the shadows you left in the hacienda record 6 years ago are still active. The audit begins tonight." Isang malamig at matalas na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa gitna ng bagyo. Akala nila ay itinapon nila ako sa putikan para mabulok. Hindi nila alam ang putik na ito ang magsisilbing pataba para sa kaisa-isang kagubatan na susunog sa kanilang buong kaharian. Ang unang hakbang ng aking rasyonal na paghihiganti ay nagsisimula na, at sisiguraduhin kong sa dulo ng larong ito, ang tanging pangalang matitira sa kasaysayan ng Bacolod ay ang sa akin at sa aking 5 bituin, 6 na taon. Ang bawat butil ng harina na kumakapit sa aking balat tuwing madaling araw ay paalala ng bawat sentimong pinaghirapan ko nang walang tulong mula sa mga taong nagnakaw ng aking dangal. Sa loob ng maliit na tiamban na ito sa Negros, hindi lamang tinapay ang aking hinuhulma. Hinuhulma ko rin ang kinabukasan ng aking 5 bituin sa paraang rasyonal, malayo sa laso ng kapangyarihan at huwad na prestihiyo ng mga Villarreal. Mabilis kong tiningnan ang aking spreadsheet sa laptop habang hinihintay ang pag-ahon ng huling batch ng pandesal mula sa pugon. Hindi lamang ako isang panadera. Ako ang lihim na auditor ng bawat kooperatiba ng asukal dito sa Negros Occidental. Ang mga numero sa screen ay nagsasabi ng isang kwentong hindi kayang itago ng kahit sinong asyendero, ang unti-unting pagbagsak ng supply chain ng Villarreal Group dahil sa mga sadyang butas na iniwan ko. 6 na taon na ang nakalilipas. "Mommy, ready na po ang inventory for the delivery." Nakabox na ang 300 ensaymada para sa Hacienda Lopez, ang tinig ni Isandro, ang aking panganay. Sa edad na 6, ang kaniyang tindig ay tuwid at ang kaniyang pananalita ay puno ng disiplina. Katabi niya si Milagros na abala sa pag-aayos ng mga resibo. Ang kaniyang maliit na daliri ay mabilis na bumibilang ng walang pagkakamali. "Good job, Isandro." Milagros, i-double check ang service fee. Huwag tayong magbibigay ng discount sa mga taong hindi marunong magbayad on time. Mahinahon kong utos habang inaayos ang aking scarf na may bordang 5 bituin. Ang katahimikan ng umaga ay nabasag nang marinig namin ang tunog ng isang sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ng aming shop. Hindi ito ang karaniwang truck ng harina. Ito ay ang tunog ng isang high-end na makina na tila nahihirapan sa kalsada ng Negros. Kasunod nito ay ang tunog ng pagpihit ng pintuan ng sasakyan at ang mahihinang hakbang ng sapatos na gawa sa mamahaling katad. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking salamin sa mata. Isang itim na SUV, ang nakatigil ang hood nito ay naglalabas ng manipis na usok. Bumaba ang isang lalaki, matangkad na kasuot ng disenyong barong at may mukhang tila kinuha mula sa aking mga panaginip. Napilit ko ng ibinaon, "Leandro de Villarreal." Pumasok siya sa loob ng 5 bituin, ang kaniyang mga mata ay lumilibot sa simpleng dekorasyon ng shop. Ang amoy ng kaniyang mamahaling pabango ay tila isang banyaga sa gitna ng bango ng bagong luto na tinapay. Napako ang kaniyang tingin sa scarf na nakasabit sa dingding, ang scarf na may 5 bituin na iniwan ko sa hangi 6 na taon na ang nakalilipas. "Excuse me, Mrs. My car broke down. Pwede bang makicharge ng phone panimula niya?" Ang kaniyang boses ay tila isang malakas na kumpas na nagpayanig sa aking sistema, ngunit hindi ko hinayaang makita niya ang kahit katiting na emosyon sa aking mukha. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Ang Wednesday na martir ay wala na rito. Ang kaharap niya ay si Winaida, ang negosyanteng walang oras para sa mga multo ng nakaraan. "Our charging station is for customers only, sir.
Since you're already here, might as well buy some bread, malamig kong tugon habang hindi binibitiwan ang aking panulat. Napatigil si Leandro. Mukhang hindi siya sanay na tratuhin ng ganoon bilang isang ordinaryong tao. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang pinto ng kusina ay bumukas. 5 maliliit na bata ang sabay-sabay na tumakbo palabas, nagtatawanan habang may mga bahid ng harina sa kanilang mga pisngi. Nanigas si Leandro sa kaniyang kinatatayuan. Tinitigan niya ang bawat isa sa kanila, si Isandro, na may kaniyang mga mata, si Rafael, na may kaniyang matangos na ilong, at si Lucila na kamukhang-kamukha ng kaniyang yumaong ama. Ang kaniyang cellphone ay dahan-dahang nadulas mula sa kaniyang kamay at tumama sa sementadong sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Wena ang pabulong niyang wika, ang kaniyang mga labi ay nanginginig sa gulat. Inayos ko ang aking upuan at tumayo ng may awtoridad. Ang order niyo, sir, kung wala pakisara ang pinto sa likuran niyo. Marami pa kaming gagawing tinapay. Sila ba? Sila ba ang mga anak ko? Ang pasigaw na tanong ni Leandro. Ang kanyang rasyonalidad ay tila biglang naglaho. Akma siyang lalapit sa mga bata nang mabilis na humarang si Isandro sa kaniyang harapan. Ang kaniyang maliit na kamao ay nakakuyom. Huwag niyo pong hawakan ang mommy ko, madiin na wika ni Isandro. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa loob ng 6 na taon ito, ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang tunay na kwikam. Ang bilyonaryong Villarreal ay kasalukuyang pinapabagsak ng isang 6 na taong gulang na bata sa loob ng isang simpleng tiyamban. Ang dugo, Leandro, ay nagpapatunay lang kung sino ang nagluwal. Hindi nito binibigyan ng karapatan ang kahit sinong estranghero na pumasok sa buhay namin, malamig kong wika habang kinukuha ang aking laptop. Isandro, ihatid mo si Mr. Villarreal sa labas. Sabihin mo sa kanya na sa Negros ang mga bituin ay hindi para sa mga taong sanay sa dilim. Ang cliffhanger ay dumating nang biglang tumunog ang aking personal na telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pag-click ko, ang mukha ni Doña Remedios ang lumitaw sa screen. Siya ay nasa loob ng isang pribadong ospital duguan, ang kaniyang mga damit at may mga pulis sa kaniyang likuran. Wena, Ida, alam kong nasa iyo ang mga bata, isuko mo sila. O sisiguraduhin kong pati ang huling harina sa shop mo ay magiging abo ang hysterical na hiyaw ng matanda. Tinitigan ko ang screen, pagkatapos ay tumingin ako kay Leandro, na ngayon ay lalong naguluhan sa kaniyang naririnig. Ang rational na Wednesday ay nagsimula ng magkalkula. Ang digmaan ay wala na sa Iloilo. Ito ay narito na sa Negros, at sa pagkakataong ito, hindi ako ang kwaiswang. Remedios, pabulong kong wika na sapat na upang marinig ni Leandro. Check your account balance. In exactly 5 minutes, you will no longer have the money to pay for that hospital room or the lawyers that will defend you from the audit report I just sent to the BIR. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, isang tinitipid na sipa ng katarungan. Ang bawat sirkito ng kanilang pagkawasak ay handa na, at sa gabing ito, sisiguraduhin kong walang matitirang pader sa pangalang Villarreal. Hindi ang sigaw ni Doña Remedios sa kabilang linya ang nagpapakaba sa akin, kundi ang isang matalas na rationalization. Ang mga taong sanay sa kapangyarihan ay tila mga asong ulol kapag naramdaman nilang wala na silang kontrol sa kanilang sariling kaban. Habang pinapanood ko ang pagkaputol ng video call at ang mabilis na pagdidilim ng screen ng aking telepono, hindi ako nakaramdam ng takot. Ang bawat banta niya ay tila isang kumpirmasyon na ang aking sirkito ng paghihiganti ay dahan-dahan ng sumasakal sa leeg ng mga Villarreal. Mabilis kong ibinaba ang aking laptop at hinarap si Leandro, na ngayon ay nakatayo pa rin sa gitna ng aking shop, tila isang rebultong gawa sa pait at gulat. Ang kaniyang mga mata ay hindi maalis sa 5 bata, na ngayon ay nagtatago sa likuran ko. Ang kanilang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking apron. Wena, is she telling the truth? Ang pause na tanong ni Leandro. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng tensyong hindi ko na kailangang i-analyze. Ang audit at ang kumpanya, ikaw ba ang may gawa nito? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Dahan-dahan kong inayos ang aking salamin sa mata bago ako sumagot. Leandro, let's be professional. Sinasabi mo sa aking sa loob ng 6 na taon, wala kang napansin na kakaiba sa inyong logistics chain. Na ang bawat shipment ng asukal nyo ay may butas na sadyang ginawa ng isang taong kabisado ang bawat sulok ng inyong system. Kung ganoon,
Hindi lang ang puso mo ang bulag pati na rin ang kakayahan mong mamuno. I've been looking for you, ang pasigaw na hiyaw ni Leandro, ang kanyang Taglish, ay nabahira ng desperasyon. I searched every island. Pero ang nanay ko, she kept telling me na patay ka na kinuha mo ang pera at tumakas ka. At naniwala ka naman malamig kung putol sa kanyang sasabihin. Dahil mas madaling maniwala sa kasinungalingan kaysa harapin ang katotohanang hinayaan mo akong itapon sa gitna ng bagyo 6 na taon na ang nakalilipas. Ngayon umalis ka na. Marami pa kaming gagawing tinapay. Hindi ako aalis, sigaw ni Leandro habang pilit na inaabot ang kamay ni Rafael, ang anak kong may mahinang puso, na ngayon ay nagsisimulang hingalin sa takot. Sa isang iglap, bago pa man niya mahawakan ang aking anak, naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng proteksyon sa aking mga ugat. Kinuha ko ang isang matalas na bread knife mula sa counter at inilapag ito ng may mabigat na tunog sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng bakal na tumama sa kahoy ay nagpatahimik sa buong shop. Huwag mong dungisan ang harina ko ng iyong mga kamay. Leandro, ang boses ko ay halos pabulong na ngunit sapat na upang pakabugin ang kanyang dibdib. Ang kaisa-isang dahilan kung bakit hindi ko patuluyang binabagsak ang kumpanya nyo ay dahil ayaw kong lumaki ang mga anak ko na may amang nasa loob ng rehas. Pero huwag mo akong subukan. Napatigil si Leandro. Ang kanyang kumpiyansa ay tuluyan nang nadurog nang makita niya ang kawalan ng takot sa aking mga mata. Tumingin siya sa kambal at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang butil ng luhang pumatak mula sa lalaking dating itinuturing na hari ng Iloilo. Ano ang kailangan kong gawin? When I'll give you everything. The name, the money, the assets. Just let me be their father, ang kaniyang pagmamakaawa. The Villarreal name is a curse, Leandro. Hindi iyan ang kailangan ng mga anak ko, tugon ko, habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ni Rafael para pakalmahin ang tibok ng kaniyang puso. Kung gusto mong makilala ang mga batang ito, kailangan mong matutong tumayo nang walang yaman sa likod mo. Hindi ka papasok dito bilang isang bilyonaryo. Papasok ka rito bilang isang aplikante. Kinuha ko ang isang luma at madungis na apron mula sa ilalim ng counter at inihagis ito sa kaniyang harapan. Ang puting tela ay dahan-dahang lumipad at lumapag sa paanan ng kaniyang mamahaling sapatos. Bukas 3:00 ng madaling araw, kailangan kong may maghatid ng 10 sako ng harina mula sa pantalan. At pagkatapos ikaw ang magde-deliver ng mga tinapay sa Hacienda Lopez, gamit ang lumang motor ni Lolo Carding, ang madiin kong utos. If you miss a single delivery, or if you tell a single person who you are, hinding-hindi mo na makikita ang mga bituin na ito kailanman. Tinitigan ni Leandro ang apron pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang rational na Wednesday ay alam na ito ang kaniyang huling pagsusulit. Kung tatalikod siya ngayon, alam ko nang tapos na ang usapan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang yumukod si Leandro at pinulot ang apron. 3:00 ng madaling araw. Narito ako ang kaniyang maikling sagot bago siya lumabas ng shop, bitbit ang kaniyang sirang ego. Nang maiwan kaming mag-iina, naramdaman ko ang isang malalim na pagkapagod. Ngunit bago pa man ako makaupo, lumapit sa akin si Milagros, ang anak kong may talino sa mga numero at tunog. May hawak siyang isang recorder na sadyang itinago niya sa ilalim ng kaniyang maliit na lamesa. Mommy, listen. May tumawag po kay Tito na narinig ko sa frequency ng radyo natin kanina, bulong ni Milagros. Pinindot ko ang play button. Isang boses ng babae ang umalingaw-ngaw, isang boses na kasing talas ng isang ahas. Si Corazon Almeda, ang presidenteng kooperatiba, na akala ko ay aking kakampi. Madam Remedios, narito na si Leandro. Nakita na niya ang mga bata. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang paraan para mapatalsik si Wenaida sa pwesto niya sa kooperatiba bukas. Ang lupa ng Tiamban ay mapapasa inyo na. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang bitag ay hindi lamang galing sa labas. Ang bitag ay nakatanim na sa loob ng aking sariling komunidad. Ang rational na Wednesday ay mabilis na nagre-reboot. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pag-atake, ito ay tungkol sa paglilinis ng sariling bakuran. Jace, Jada, ihanda niyo ang inyong mga tablet, ang madiin kong wika habang nakatingin sa dapit hapon ng Negros. Mukhang kailangan nating i-audit ang katapatan ni Aling Corazon bago sumikat ang araw. Ang cliffhanger ay dumating nang mapansin ko ang isang anino sa labas ng bintana. Isang lalaking nakaitim na jacket na may hawak na kamera, dahan-dahang kinukuha
ang bawat anggulo ng aming shop. Hindi ito tauhan ni Remedios. Ang logo sa kaniyang ID ay pamilyar ang logo ng Isabel Monteverde Legal Firm. Ang legal na giyera ay paparating na at sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kumpanya ang nakataya, kundi ang mismong kalayaan ng aking 5 bituin. Ang bawat patak ng pawis ni Leandro sa madaling araw na ito ay tila mga butil ng katotohanang dahan-dahang tumatagos sa kaniyang balat. Pinagmamasdan ko siya mula sa bintana ng aking kusina. Ang lalaking dati ay pinaliligiran ng mga katulong ngayon ay mag-isang bumubuhat ng 50 kilong sako ng harina sa ilalim ng malamig na ulan ng Negros. Ang kaniyang mamahaling barong ay nabahiran na ng puting alabok at ang kaniyang mga braso ay nanginginig na sa bigat. Ngunit sa mundong ito, ang pagpapakitang tao ay walang halaga kung hindi ito sinasamahan ng rasyonal na paninindigan. Eksaktong 5:00 ng umaga nang matapos ni Leandro ang kanyang unang gawain. Pumasok siya sa loob ng tiyamban hingal na hingal at may bakas ng pait sa kanyang mga mata. Finished, Wenda. 10 sacks. Nandoon na lahat sa storage wika niya, pilit na pinatitibay ang kanyang boses. Tiningnan ko ang aking relos. You're 7 minutes late, Leandro. Sa audit ang 7 minuto ay sapat na para mawala ang milyon-milyong halaga ng investment. Next time, bilisan mo. Huwag mong asahan na ang pagiging bilyonaryo mo ay magbibigay sa iyo ng shortcut dito. Inabutan ko siya ng isang basong tubig, hindi dahil naaawa ako, kundi dahil kailangan kong manatili siyang buhay para sa susunod na yugto ng aking plano. Ngunit bago pa man siya makainom, ang tunog ng mabilis na paghinto ng isang sasakyan sa labas ang kumuha ng aming atensyon. Pumasok si Corazon Almeda. Ang kaniyang mukha ay puno ng peking ngiti, ngunit ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang folder na may tatak ng eviction notice. Wenda, anak, panimula ni Corazon, ang kaniyang boses ay tila isang malambing na lason. Nakarating na sa board ng kooperatiba ang balita. Sinabi ni Pilar na ginagawa mong alipin ang tagapagmana ng mga Villarreal. This is a scandal for the cooperative. We cannot allow this kind of behavior sa lupaing pag-aari namin. Kailangan mo nang lisanin ang pwestong ito bago lumubog ang araw. Tumingin si Leandro kay Corazon, ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa galit. Akma siyang magsasalita nang itinaas ko ang aking kamay upang pigilan siya. Aling Corazon. Let's be rational, malamig kong wika habang binubuksan ang aking laptop at inihaharap sa kanya ang screen. Sinasabi niyo na ang lupaing ito ay pag-aari ng kooperatiba. Ngunit ayon sa hidden ledger na nakuha ko kagabi, ang kooperatiba ay may utang na 40 milyong piso sa isang kumpanyang tinatawag na 5 Stars Holdings. At alam niyo ba kung sino ang majority owner ng kumpanyang iyon? Napakunot ang noo ni Corazon, ang kanyang kumpiyansa ay nagsisimula ng mabitak. Ako madin kong sagot. The moment you betrayed me to Doña Remedios, I bought your debt. In short, Aling Corazon, I don't work for you. You work for me. At ang eviction notice na yan, it's just a piece of scrap paper. Because effective today, I am dissolving the board of this cooperative due to gross financial mismanagement. Nabitawan ni Corazon ang kaniyang folder. Ang tunog ng papel na tumama sa sahig ay tila ang huling hatol sa kaniyang katrayduran. You can't do this, ang hysterical na hiyaw ni Corazon. I just did tugon ko. Now leave. Bago ko pa ilabas ang listahan ng lahat ng perang tinanggap mo mula kay Doña Remedios, sa harap ng mga pulis na kasalukuyang nag-aabang sa labas. Nang kumaripas ng takbo si Corazon palabas, hindi kami nakahinga ng maluwag. Mula sa kabilang kalsada, narinig namin ang matinis na boses ni Pilar Macaraig. Ayan na mga kamarites. Ang diktador na si Wenaida inaapi na naman ang mga matatanda. At tingnan nyo si Leandro de Villarreal, mukhang basang sisiw na may suot na apron. Share this live, guys. Let the world know the truth, ang hiyaw ni Pilar sa kaniyang cellphone. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, hindi sa takot kundi sa isang matinding kway-kam. Ang bawat paninira ni Pilar ay nagsisilbing mitya upang mas lalong mag-alab ang kuryosidad ng publiko eksakto sa kung paano ko ito idinisenyo. Ngunit ang gitna ng kaguluhan ay biglang natahimik ng isang mamahaling puting Mercedes ang dahan-dahang huminto sa harap ng shop.
Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng napakatalas na corporate suit. Ang kaniyang itim na buhok ay maayos na nakapusod. At ang kaniyang mga mata ay tila dalawang punyal na handang sumaksak sa kahit na sino. Isabel Monteverde. Lumakad siya patungo sa amin, binabaliwala ang camera ni Pilar. Huminto siya sa harap ko at inilabas ang kaniyang business card. Wenaida de la Cruz, I'm Isabel Monteverde. I'm here to represent your interest sa kasong isasampa ni Doña Remedios para sa custody ng iyong 5 anak, wika niya. Ang kaniyang taglish ay punong-puno ng autoridad. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang rational na Wednesday ay nakaramdam ng isang kakaibang frequency. Why would a high-profile lawyer like you help a panadera from Negros? Ngumiti si Isabel, isang ngiting hindi aabot sa kaniyang mga mata. Dahil pareho tayo ng gustong makita, Wenda. Ang makitang gumagapang sa putik ang babaeng itinuring ang sarili niyang pamilya na parang mga gamit na pwedeng itapon. Lumapit si Isabel sa aking tainga at bumulong. I am Remedios' greatest mistake, Wenda. At ikaw ang kaisa-isang sandata na magagamit ko upang tuluyan siyang mabura sa kasaysayan ng Iloilo. Naramdaman ko ang isang malamig na kilabot. Ang alyansa ay nabuo sa gitna ng harina at poot, ngunit ang isang katanungan ay nananatili sa aking isipan. Sapat na ba ang logic para kontrolin ang isang babaeng ang tanging hangad ay ang wasakin ng sarili niyang dugo? Ang cliffhanger ay dumating nang biglang tumakbo palabas si Rafael. Mula sa kusina, ang kaniyang mukha ay maputla at ang kaniyang kamay ay nakahawak sa kaniyang dibdib. Mommy, ang locket ko! Bigla pong uminit ang pabulong na wika ni Rafael bago siya dahan-dahang nawalan ng malay sa harap naming lahat. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang thermal sensor sa locket ng aking anak ay na-activate. Isang tao sa silid na ito ang kasalukuyang nagpapadala ng signal sa kuta ni Remedios. Hindi ang boses ng takot ang namamayani sa aking sistema habang hawak ko ang nanghihinang katawan ni Rafael, kundi ang isang nagyayalong rasyonalidad. Ang bawat segundo ay tila isang algorithm na kailangang ayusin bago tuluyang mag-shutdown ang puso ng aking anak. Tinitigan ko ang kaniyang locket, isang hiyas na dapat ay alaala ng kaniyang ama, ngunit ngayon ay naging isang thermal weapon na sadyang idinisenyo upang manakit. Sa mundong ito ng mga Villarreal, pati ang mga simbolo ng pagmamahal ay may nakatagong mitya ng kamatayan. Mabilis kong inabot ang isang maliit na cooling gel mula sa aking emergency kit at itinapal ito sa ilalim ng locket upang hindi na lalong mapaso ang balat ni Rafael. Ang aking mga daliri ay hindi nanginginig. Ang bawat kilos ko ay may katumbas na bilang. Enzo, dalhin mo siya sa loob. Isandro, ihanda ang oxygen tank sa kwarto, ang madiin kong utos. Wenda, what is happening? Bakit uminit ang locket niya? Ang nalilitong tanong ni Leandro habang mabilis na binubuhat ang anak. Bakas sa kaniyang mukha ang takot na hindi kayang lunurin ng kaniyang yaman. Huwag kang magtanong ng mga bagay na alam mong ang nanay mo lang ang makakasagot, malamig kong tugon habang binubuksan ko ang aking tablet. Lumingon ako kay Isabel Monteverde na nananatiling nakatayo sa isang sulok, pinapanood ang bawat galaw ko nang may kakaibang kinang sa mga mata. Ang kaniyang presensya ay tila isang static noise sa aking frequency. Hindi ko alam kung siya ba ay isang amplifier or isang jammer sa aking plano. Attorney, if you're really here to help, use your influence to block the signal towers within a 5-kilometer radius, wika ko, habang mabilis na tumatakbo ang mga code sa aking screen. Someone is using a localized microwave burst para i-trigger ang sensor ng locket. I'm already on it, Wenda, sagot ni Isabel habang kinakalikot ang kanyang cellphone. Pero tandaan mo, ang pag-block sa signal ay aakit ng atensyon ng NTC. We only have 10 minutes bago nila tayo matrace. Lumabas ako ng shop nang hindi suot ang aking apron. Sa kalsada naroon pa rin si Pilar Macaraig, nakataas ang kanyang cellphone at tila tuwang-tuwa sa nakikitang kaguluhan. Ayan na guys, ang karma ay hindi naghihintay. Ang anak ni Wenaida binaraybay na ng kaniyang sariling kasamaan, live na live. Nakikita nyo ang pagbagsak ng mapagpanggap na panadera, ang hiyaw ni Pilar sa harap ng kaniyang libo-libong viewers. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Nilapitan ko si Pilar nang hindi nagpapakita ng kahit anong galit. Ang Wednesday na martir ay matagal nang naging abo. Ang kaharap niya ngayon ay ang babaeng marunong mag-audit ng kaluluwa,
Maribel, o Pilar, whatever you call yourself. Panimula ko, ang boses ko ay kasing talas ng isang bagong tabas na brilyante. Did you know na ang cellphone na gamit mo ngayon ay sadyang nire-route ng Villarreal Group upang magsilbing signal relay para sa thermal trigger ni Rafael? In short, Pilar, ikaw ang kasalukuyang pumatay sa anak ko sa harap ng iyong mga audience. Napatigil si Pilar. Ang kaniyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na biglang natauhan. Anong sinasabi mo? Nagre-report lang ako. Check your background apps. Pilar, wika ko habang ipinapakita ang aking tablet. Ang Marites Live app mo ay may backdoor Trojan. Every time na nagla-live ka, naglalabas ang phone mo ng high-frequency signal na nagpapainit sa locket ng anak ko. In simple logic, you are the weapon. At ang lahat ng viewers mo, sila ang mga saksi sa iyong attempted murder. Ang mga comments sa live stream ni Pilar ay biglang nag-iba. Ang mga taong kanina ay pumapalakpak sa kanya ngayon ay nagsisimula ng magmura. Ang kanyang rating ay bumagsak ng mas mabilis pa sa stocks ng Villarreal. Hindi ko alam. Sabi ni Madam Esperanza, bibigyan niya lang ako ng bagong unit. Ang hysterical na hiyaw ni Pilar habang pilit niyang pinapatay ang kaniyang phone, ngunit ang screen ay nananatiling nakabukas, sadyang nilock ko ito mula sa aking server. Logic dictates na kapag ang aso ay nagsimula ng mangagat ng kaniyang amo, kailangan na itong itali. Malamig kong hirit bago ako tumalikod. Pagpasok ko sa loob, nakita ko si Milagros na nakaupo sa tabi ng kapatid. Ang kaniyang maliit na kamay ay nakahawak sa isang frequency scanner. Mommy, the signal is not coming from the phone anymore. Bulong ni Milagros, ang kaniyang boses ay punong-puno ng rasyonal na obserbasyon. It's coming from inside the kitchen. Ang pattern po ay tumutugma sa tunay na donasyon na ipinadala ni Tita Belen kaninang umaga. Nanigas ang aking buong pagkatao. Tumingin ako sa direksyon ng kusina kung nasaan ang mga bagong sako ng asukal na dinala ni Belen Soriano, ang kaisa-isang taong pinagkatiwalaan ko ng aking mga recipe at ng aking buhay. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kusina. Ang amoy ng harina ay hinaluan ng isang kakaibang amoy ng nasusunog na plastic. Sa ilalim ng isang sako ng asukal, nakita ko ang isang maliit na transmitter na may tatak ng Villarreal Security Systems. Belen, ang pabulong kong wika habang nararamdaman ko ang isang matalim na pait sa aking lalamunan. Ang cliffhanger ay dumating nang biglang bumukas ang likurang pinto ng kusina. Nakatayo roon si Belen, hawak ang kaniyang cellphone. Nakasalukuyang may kausap. Ang kaniyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kaniyang kamay ay hindi bumibitaw sa transmitter. Wenda, patawarin mo ako, ang pabulong na iyak ni Belen. Sabi ni Doña Remedios, kapag hindi ko ito ginawa, hindi nila ilalabas ang bangkay ng nanay ko para mabigyan ng disenteng libing. I'm sorry, but blood is everything. Narinig ko ang isang malakas na tunog ng notification mula sa aking tablet. Isang voice message mula kay Doña Esperanza. You see, Wenaida, I don't need to find you. I just need to find the people who love you. In exactly 1 hour, the final command will be sent. Not to the locket, but to the bank account where you kept the cooperative's money. Choose your reputation as an honest auditor or the heart of your son. Tumingin ako kay Belen pagkatapos ay sa aking tablet. Ang rational na Wednesday ay nagsimula ng magbilang. Ang laro ay hindi na tungkol sa kumpanya. Ito ay naging isang auction para sa kaluluwa ng aking pamilya. Huwag mong gamitin ang luha mo para linisin ang harina sa iyong mga kamay, Belen. Sa mundong ito, ang pagkakanulo ay may katumbas na resibo at ang sayo ay may markang void na hindi na kailanman mababayaran. Ang tinig ko ay kasing talas ng isang bagong hasang bread knife habang nakatitig ako sa nanginginig na balikat ng babaeng itinuring kong kapatid. Sa loob ng maliit na kusina ng 5 bituin, ang amoy ng nasusunog na kuryente mula sa transmitter ay humahalo sa amoy ng bagong lutong pandesal. Isang kabaligtaran na tila nanunuya sa aking kinalalagyan. Hindi ako humikbi. Hindi ko tinanong kung bakit. Bilang isang auditor, alam ko na ang bawat tao ay may presyo. Sadyang mas mura lang ang kay Belen kaysa sa inaasahan ko. Wenda, please. Kinuha nila ang labi ni nanay. Sabi ni Doña Remedios, itatapon nila sa kung saan. Kapag hindi ko itinago ang device, ang hysterical na hiyaw ni Belen habang nakaluhod sa maruming sahig. And you think saving a dead body is worth killing a living child
Malamig kong tugon. Dahan-dahan kong kinuha ang transmitter mula sa ilalim ng sako ng asukal gamit ang aking gwentes. Ang rasyonal na bahagi ng aking utak ay mabilis na nag-dissect sa sirkito nito. Hindi ito isang simpleng detonator. Ito ay isang frequency bridge. Sa bawat tibok ng puso ni Rafael, ang device na ito ay nagpapadala ng encrypted packet ng data patungo sa main server ng Villarreal Group. Enzo, dalhin mo si Rafael sa loob ng floor room. Ang kapal ng dingding doon ay sapat para maging Faraday cage. I-block natin ang signal. Ang madiin kong utos kay Leandro na kanina pa nakatayo sa pinto, ang mukha ay punong-puno ng pagsisisi at galit. I'll do it. Wenda, I'm so sorry. My mother is a monster, wika ni Leandro, bago niya mabilis na binuhat ang aming anak patungo sa ligtas na silid. Naiwan kami ni Isabel Monteverde sa gitna ng tensyon. Ang abogada ay nananatiling kalmado, tila nanonood lamang ng isang pelikula habang hinihipa ng kanyang kape. Ang kanyang kislap sa mata ay hindi pag-aalala, kundi kuryosidad. You're impressive, Wendayda, panimula ni Isabel. Most mothers would be crying by now. Pero ikaw, mas inuuna mo pang i-analyze ang circuitry kaysa sa emosyon. Is that how you survived the hacienda for 6 years? Emotions are expensive variables, attorney. Logic is free, sagot ko habang mabilis na tumatakbo ang aking mga daliri sa laptop. Doña Esperanza thinks she's auctioning my integrity. She thinks I'll drain the cooperative's funds to buy Rafael's safety. But she forgot one thing: I am the one who designed the security protocols for that bank account. Pinindot ko ang isang huling command sa screen. Isang notification ang lumabas. Transaction rerouted to Global Audit Bureau. Anong ginawa mo, tanong ni Isabel, na sa wakas ay nagpakita ng bakas ng gulat. Inilipat ko ang pondo pero hindi sa account ni Remedios. I sent it to an escrow account under international monitoring, paliwanag ko, habang tinititigan ang countdown sa aking tablet. The moment Esperanza presses the execute button para kunin ang pera, it will trigger an automatic money laundering investigation sa lahat ng kumpanya niya sa Singapore. She won't get a single centavo, and she'll hand over the evidence of her own crime to the authorities. Binalingan ko si Belen na nananatiling nakasalampak sa sahig. Tumayo ka riyan, Belen. Umalis ka na. Hindi kita isusumbong sa mga pulis, hindi dahil sa pagkakaibigan natin, kundi dahil ayaw kong mag-aksaya ng panahon sa mga taong wala namang strategic value. But remember this, the next time you see my children, ituturing kitang anino na hindi dapat tinitingnan. Lumabas si Belen na puno ng kahihiyan. Ang kaniyang bawat hakbang ay tila pagguho ng kaisa-isang pader na nagpoprotekta sa kanya mula sa katotohanan. Lumapit si Isabel sa akin at inilapag ang isang itim na folder sa lamesa. Ngayong tapos na ang domestic drama, pag-usapan naman natin ang tunay na dahilan kung bakit ako narito. I told you I am Remedios' greatest mistake. But what I didn't tell you is that I have the original hard drive na ninakaw ni Lucinda 6 na taon na ang nakalilipas. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang drive na naglalaman ng ebidensya ng factory explosion at ng aking pagkawalang sala. Ang drive na akala ko ay tuluyan ng naging abo. Why show it to me now, tanong ko. Ang aking boses ay naging mas malamig pa kaysa kanina. Dahil kailangan ko ang iyong pirma sa isang joint litigation, sagot ni Isabel nang may mapanuyang ngiti. I want to reclaim my status as a Villarreal, and I need your children as the primary heirs to bypass Leandro's inheritance rights. In short, Wenda, I'm helping you save your son, but I'm going to use your children to bury their father. Narinig ko ang tunog ng pagpihit ng pinto ng floor room. Lumabas si Leandro, pawis na pawis, at hawak ang kaniyang cellphone. Ang kaniyang mukha ay nawalan ng kulay. Wenda, check the news. Pilar just started a second live stream. She's at the hospital where she claims Rafael is being treated for child abuse inflicted by you. May dala siyang peking medical report na nilagdaan ni Corazon. Tumingin ako sa monitor. Ang mukha ni Pilar ay lumitaw, may suot na maskara ng pagdadalamhati, habang itinuturo ang isang walang lamang kuna na punong-puno ng benda at dugo. Ang caption ay, "Ang madugong lihim ng 5 bituin." Ang rational na Wednesday ay nakaramdam ng isang matalas na kurot sa dibdib, isang kurot na nag-uutos sa aking gawing abo ang bawat taong humarang sa aking landas. Attorney, wika ko habang mabilis kong isinasara ang aking laptop. Change of plans. We're not going to wait for the gala. We're going to hit them where it hurts the most, their pride.
Ang cliffhanger ay dumating nang biglang bumukas ang lahat ng screens sa aming shop ng mag-isa. Ang mukha ni Doña Esperanza ay lumitaw hindi sa isang video call, kundi sa isang pre-programmed na broadcast na sadyang nilock sa bawat device sa loob ng gusali. 10 minutes left, Winaida. Choose now, but before you do, look at the tracker on Attorney Monteverde's wrist. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin sa pulso ni Isabel. Isang maliit na tattoo ng 5 bituin, ang naroon ngunit sa ilalim ng balat nakita ko ang isang pamilyar na kislap ng asul. Naliwanag ang parehong frequency na kumokontrol sa locket ni Rafael. Mukhang hindi lang si Belen ang may presyo, Wenda, ang huling wika ni Esperanza. Bago tuluyang maputol ang transmission, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang kakampi ko sa legal na giyera ay ang siyang mismong may hawak ng mitya ng kamatayan ng anak ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, ang logic ko ay tila nakatagpo ng isang dambuhalang pader. Huwag kang gagalaw, Isabel. Ang bawat sentimetro ng pag-abante mo ay katumbas ng isang pagkakamali na hindi mo na mababawi. Akala mo ba ay hindi ko napansin ang bawat pag-vibrate ng iyong pulso sa tuwing lumalapit ka kay Rafael? Sa mundong binuo ko, ang bawat frequency ay may pangalan at ang sa iyo ay amoy ng pagtataksil. Ang boses ko ay kasing lamig ng aserong dumaan sa yelo habang nakatitig ako sa tila estatwang si Isabel Monteverde. Sa loob ng floor room, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang asul na kislap mula sa aking diagnostic tablet na sumasalamin sa aking mga mata. Hindi ako nanginginig sa galit. Ang Wednesday na emotional ay matagal ko nang pinatay. Ang kaharap niya ngayon ay ang arkitekto ng kaniyang sariling pagkatalo. Isang matunog at mapanuyang tawa ang kumawala kay Isabel habang dahan-dahan niyang itinataas ang kaniyang kaliwang pulso. Ang maliit na asul na ilaw sa ilalim ng kaniyang balat ay kumikislap sa ritmo ng kaniyang sariling tibok ng puso. You're really sharp, Wendayda. I'll give you that wika ni Isabel sa kaniyang matalas na Taglish. Pero check your logic. Ang implant na ito ay ang master link sa locket ni Rafael. Ang kaniyang buhay ay literal na nakakabit sa bawat pintig ng puso ko. Isang maling galaw mo, isang malakas na sampal, o kahit ang biglang paghinto ng hininga ko, and your son's heart will stop with mine. I am the god of this bakery tonight, and you are just a technician holding a useless tablet. Wenda, let me handle this, papatayin ko ang babaeng ito, ang pasigaw na hiyaw ni Leandro mula sa pinto. Ang kaniyang mga kamao ay nakakuyom, ang kaniyang mukha ay pula sa tindi ng puot. Tumigil ka, Leandro, ang madiin kong utos na nagpatahimik sa buong silid. Huwag kang padalos-dalos, ang emosyon mo ay ang mitya na hinihintay niya. Kung sasaktan mo siya, ang biometric stress response niya ang magti-trigger sa thermal overload ng locket. Do you want to be the reason your son dies twice? Go back to the monitor and stay silent. Ibinaling ko ang aking tingin kay Isabel. Dahan-dahan kong kinuha ang aking high-intensity microwave pulse emitter mula sa aking tactical belt, isang kagamitang ginagamit ko sa pag-aayos ng mga satellite receiver sa malalayong hasyenda. Ang bawat pagpihit ko sa dial nito ay naglalabas ng isang napakahina ngunit matalas na tunog ng dumadaloy na kuryente. You think you're a god because you have a chip under your skin. Isabel, panimula ko, ang boses ko ay pumailan lang ng may nakamamatay na awtoridad. Nakalimutan mo yata ang isang mahalagang variable. Nung nag-donate ako ng dugo kay Doña Remedios, hindi ko lang kinuha ang kaniyang utang na loob. Kinuha ko rin ang kaniyang buong genetic profile para sa aking records. At dahil ikaw ay kaniyang anak sa labas, ang biological signature nyo ay halos magkapareho. Ginamit nyo ang DNA pattern na iyon upang i-calibrate ang frequency ng inyong mga sensors tama. Napatigil si Isabel, ang kaniyang mapanuyang ngiti ay dahan-dahang napalitan ng isang bahagyang panginginig ng labi. What are you talking about? I'm talking about a ghost signal, malamig kong tugon, habang iniaangat ko ang emitter patungo sa kaniyang direksyon. I already recorded your pulse rate and frequency 5 minutes ago habang nakikipagtalo ka kay Belen. Ang emitter na ito ay maglalabas ng wave na kaparehong-kapareho ng sayo ngunit sa mas mataas na amplitude. Sa paningin ng system mo, si Rafael ay kasalukuyan nang nakakonekta sa isang banyaga at mas malakas na signal. Sa isang mabilis at dutkwat na pagpindot sa button, isang invisible na alon ang dumaan sa silid. Ang tunog ng pag-ugong ng kuryente ay naging mas matalas sa loob ng 3 segundo.
Biglang namatay ang asul na ilaw sa pulso ni Isabel. Ang kaniyang tablet na nakalapag sa lamesa ay nag-flash ng kulay pula at nag-reboot ng kusa. No, this is impossible, hiyaw ni Isabel habang desperadong pinipindot ang kaniyang balat, ngunit ang implant ay nananatiling patay. Checkmate, attorney, wika ko, habang dahan-dahan akong lumalapit sa kanya. Hinablot ko ang itim na folder mula sa kaniyang kamay. Ang drive na ito na kinuha mo kay Lucinda Bard, sadyang inilagay ko iyan para makuha mo. It's a bait drive. Mayroon itong logic bomb na magbubura sa bawat file sa loob ng opisina mo sa sandaling lumabas ka ng pintong ito. You didn't steal my evidence. You just delivered the virus that will destroy your entire legal career. Hinaplos ko ang kaniyang pisngi, nang marahan isang haplos na walang bahid ng init kundi purong pangungutya. Ang batas ay gawa ng tao, Isabel, pero ang physics ay gawa ng katotohanan. At sa gabing ito, talo ka sa sarili mong formula. Nanghina ang mga tuhod ni Isabel at napaupo siya sa sahig. Ang kaniyang kagalang-galang na anyo ay tuluyan ng gumuho sa harap ng aking rasyonal na panunupil. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang malakas na tunog ng notification ang umalingaw-ngaw mula sa aking tablet. Isang pulang babala ang lumitaw sa screen. Mina-check the perimeter sensors ang sigaw ni Leandro mula sa kabilang silid. Tinitigan ko ang monitor. Ang labas ng 5 bituin ay pinaliligiran na ng mga anino, ngunit hindi ito mga pulis. Sa infrared scan, nakita ko ang 10 malalaking tangke ng gas na sadyang iniwan sa bawat sulok ng gusali. At sa gitna ng kalsada, nakita ko si Belen Soriano, may hawak na isang sulo. Ang kaniyang mukha ay punong-puno ng kabaliwan habang may kausap sa telepono. Huwag mong itutuloy iyan, Belen, ang pabulong kong wika, kahit alam kong hindi niya ako naririnig. Ang cliffhanger ay dumating nang biglang tumunog ang heart monitor ni Rafael sa loob ng floor room, isang mabilis at hindi regular na tunog na nagpapahiwatig ng kaniyang panic attack. Hindi dahil sa locket kundi dahil sa amoy ng tumatagas na gas na nagsisimula ng pumasok sa bawat bitak ng aming tahanan. Mommy? May amoy po nakakaiba sa ilalim ng pinto, ang mahinang boses ni Jace mula sa intercom. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang katarungan ay narito na, ngunit ang presyo nito ay maaaring ang mismong abo ng aking 5 bituin. Ang rational na Wednesday ay nagsimula ng magkalkula ilan pang segundo ang natitira bago ang isang kislap ng apoy ay gawing impyerno ang aming paraiso. Hindi ang kaba ang nagpapabilis sa tibok ng aking puso habang hinahawakan ko ang malamig na palad ni Rafael, kundi ang isang matalas na rationalization. Ang amoy ng gas ay hindi amoy ng kamatayan. Ito ay amoy ng isang desperadong desisyon na kailangang tapatan ng mas matinding lohika. Habang naririnig ko ang mabilis at hindi regular na tunog ng heart monitor ng aking anak, dahan-dahan kong inilipat ang aking paningin sa bintana kung nasaan si Belen. Ang Wednesday na itinuring siyang pamilya ay matagal na ring naging abo. Ang kaharap niya ngayon ay ang babaeng handang sumabog kasama ang kaniyang mga lihim upang matiyak na walang sinumang traidor ang mananatiling nakatayo. Wenda, we have to get out of here. Ang amoy ng gas, it's everywhere. Kapag itinapon ni Belen ang sulo na iyan, magiging pugon ng tiyamban na ito ang pasigaw na bulong ni Leandro habang pilit na kinukuha ang kaisa-isang fire extinguisher sa pader. Enzo, stop moving, ang madiin kong utos. Ang bawat hakbang mo ay lumilikha ng static electricity. Sa tindi ng concentration ng gas sa loob, kahit ang kislap mula sa iyong sapatos ay sapat na upang maging mitsa. Stay in the floor room. Ang air conditioning doon ay naka-isolate. Iyon ang kaisa-isang lugar na may malinis na oksihina. Ibinaling ko ang aking tablet patungo sa external speakers ng shop. Pinindot ko ang microphone icon. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada ng Negros, kasing lamig ng hanging nanggagaling sa kailaliman ng isang libingan. Belen, tinitingnan kita sa monitor panimula ko. Alam kong nakatutok sa iyo ang cellphone ni Pilar. Alam ko ring iniisip mong ang pagsunog sa tiyamban na ito ang magbibigay ng disenteng libing sa nanay mo. Pero check your logic, Belen. Ang bawat tangke na inilagay mo sa labas ay may nakasulat na property of Villarreal Group. Sa sandaling mabitawan mo ang sulo na iyan, ikaw ang magiging kaisa-isang suspect sa arson at mass murder. Doña Esperanza will not give your mother a funeral. She will give you a life sentence. Napatigil si Belen sa labas.
Ang kaniyang kamay na may hawak na naglalagablab na sulo ay nagsimulang manginig. Sa screen ni Pilar nakikita ko ang pagbuhos ng mga komento mula sa mga viewers na kanina lang ay sumusuporta sa kanya, ngunit ngayon ay tinatawag na siyang baliw na mamamatay tao. Nagsisinungaling ka, Wenda. Sabi ni Madam itatapon nila ang labi ni nanay sa basurahan. Kapag hindi ko ito ginawa ang hysterical na hiyaw ni Belen na narinig ko sa pamamagitan ng external mic. Then let her do it, malamig kong sagot. Dahil ang nanay mo ay patay na, Belen. Pero ang 5 bata sa loob ng shop na ito ay buhay pa. Kung pipiliin mong pumatay para sa isang bangkay, pinatunayan mo lang na mas bulok ang kaluluwa mo kaysa sa laman na pilit mong ipinaglalaban. Habang abala si Belen sa kaniyang pag-aalinlangan, mabilis kong inactivate ang industrial exhaust system ng Tiamban. Ang dambuhalang mga bentilador sa bubong ay nagsimulang umikot ng mabilis nililikha ang isang malakas na tunog ng paghigop ng hangin. Ang gas sa loob ay dahan-dahang hinahatak pa itaas. Inilalayo sa mitya ni Belen. Enzo, dalhin mo na ang kambal sa likurang lagusan. Ngayon na ang utos ko. Ngunit bago pa man makakilos si Leandro, isang panibagong sasakyan ang huminto sa tapat ng shop. Hindi ito pulis. Ito ay ang mamahaling limousine ni Doña Esperanza Villarreal. Bumaba ang matanda na kasuot ng itim na belo at may hawak na isang gintong rosaryo. Ang kaniyang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan na tila ba hindi siya ang utak sa likod ng attempted murder na ito. Belen, bitawan mo na ang sulo, ang malambing, ngunit nakamamatay na boses ni Esperanza. Tapos na ang iyong silbi. Ang mga awtoridad ay paparating na at kailangang makita ng lahat na ikaw ang nagtangkang pumatay sa aking anak at mga apo. Nanlaki ang mga mata ni Belen. Sa isang iglap na intindihan niya ang huling bahagi ng plano ni Esperanza, siya ang gagawing sacrificial lamb. You used me, hiyaw ni Belen habang lalong hinihigpitan ang hawak sa sulo. Kung mamamatay ako, isasama ko kayong lahat. Sa isang desperadong kilos, itinapon ni Belen ang sulo patungo sa pinakamalapit na tangke ng gas. Naramdaman ko ang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ngunit sa halip na pagsabog ang tumambad sa amin, ay ang mabilis na pagliyab ng sulo sa loob ng isang puddle ng tubig na sadyang pinalabas ko mula sa fire sprinkler system sa labas. Ang apoy ay dahan-dahang namatay, naglalabas lamang ng makapal na usok. Masyado kayong kampante sa inyong mga script, wika ko, habang binubuksan ko ang mga bakal na shutter ng shop. Lumabas ako ng walang kahit anong proteksyon, tanging ang aking tablet ang hawak. Ang Wednesday na nakatayo sa harap ni Esperanza ngayon ay hindi na ang panadera ng Negros. Siya na ang reynang may hawak ng huling audit report ng kanilang buhay. Doña Esperanza, welcome to the final hearing, malamig kong bungad. Ang lahat ng usapan niyo ni Belen, ang lahat ng transactions ng Hope Foundation, at ang video ng pagtatapon mo kay Belen sa ilalim ng bus. Lahat iyon ay naka-upload na sa main server ng bawat international news agency. Tumingin si Esperanza sa akin, ang kaniyang maskara ng kabanalan ay tuluyan nang nadurog. You think you can win, Wendayda? I am a Villarreal. My name is Law. Ang pangalan mo ay Utang Esperanza. At ngayong gabi dumating na ang naniningil tugon ko habang itinuturo ko ang dulo ng kalsada. Pinaligiran kami ng 10 itim na sasakyan ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng mabilis na paglabas ng mga awtoridad at ang tunog ng pagpihit ng kanilang mga armas ay naging huling musika para sa gabi na ito. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Isabel Monteverde na dahan-dahang tumayo mula sa kaniyang pagkakaupo sa loob ng shop. May hawak siyang isang maliit na remote na hindi ko napansin kanina. Wait, Wenda, did you really think na ang implant sa pulso ko lang ang tanging card na hawak ko? Ang pabulong na wika ni Isabel habang nakatingin sa monitor ng warehouse sa Manila. The data transfer you started, it didn't go to the news agencies. It went to my private server. In short, Wenda, you didn't just expose Esperanza. You just handed me the keys to the entire Villarreal empire. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang katarungan ay muling nadumihan ng isang bagong uri ng kasakiman. Ang rational na Wednesday ay nakaramdam ng isang matalas na gut punch. Ang kalaban ay hindi pa tuluyang natatalo, nagpalit lang siya ng mukha at mas naging matalas ang kaniyang mga kuko. Mommy! Si Rafael ang hiyaw ni Milagros mula sa loob. Lumingon ako at nakita ko ang aking anak na namumutla na ang mga labi. Ang heart monitor niya ay naglalabas na ng isang mahaba
At tuwid na tunog isang hudyat ng cardiac arrest. Ang cliffhanger ay dumating nang mapagtanto ko na ang remote na hawak ni Isabel ay hindi para sa data. Ito ay isang signal jammer na sadyang pinutol ang connection ng life support system ni Rafael sa aming emergency generator. Sign the inheritance bypass, Wenda. O hayaan mong mamatay ang anak mo sa harap ng kanyang ama. Malamig na utos ni Isabel habang ang mga pulis ay abala sa pag-aresto kay Esperanza. Mabilis kong pinipindot ang manumanong pump ng resuscitator para bigyan ng hangin si Rafael habang ang aking mga mata ay nananatiling nakapako sa malamig na mukha ni Isabel Monteverde. Ang bawat kumpas ng aking kamay ay tila isang ritual ng pakikipag-agawan sa kamatayan, ngunit sa loob ng aking isipan ang bawat segundo ay isang kalkuladong hakbang upang gibain ang huling kuta ng babaeng ito. Pirmahan mo na ang dokumento, Wendayda. Huwag mong hayaang tumigil ang puso ng anak mo dahil lang sa iyong garbo. Isa lang itong pirma kapalit ng kaniyang hininga. Rational choice, isn't it? Ang bawat salita ni Isabel ay tila isang matalas na asidong bumubutas sa katahimikan ng floor room. Hawak niya ang remote na nagsisilbing jammer ng kuryente, ang kaniyang tindig ay puno ng tagumpay na tila ba tapos na ang laban. Sa kabilang silid naririnig ko ang gulo ng pag-aresto kay Doña Esperanza, ngunit dito sa loob ang tunay na demonyo ay kasalukuyang humihingi ng kaniyang bahagi ng kaluluwa. Attorney sa mundo ng accounting, ang bawat utang ay kailangang may katapat na pambayad. Ngunit ang buhay ng anak ko ay hindi kailanman magiging bahagi ng iyong balanse. Malamig kong tugon. Hindi ako tumitigil sa pagpump ng hangin. Ang Wednesday na marunong magmakaawa ay matagal na ring naging abo. Ang kaharap niya ngayon ay ang reynang marunong mag-overload ng kahit anong system. Wenda, I'll call the NBI, I'll tell them she's killing our son. Ang hysterical na hiyaw ni Leandro habang pilit na inaabot ang pinto, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga tauhan ni Isabel na sadyang nagtago sa anino ng mga sako ng harina. Huwag kang kumilos, Leandro, ang madiin kong utos. Isabel, akala mo ba ay hindi ko napansin na ang jammer mo ay gumagamit ng Bluetooth 5.0 protocol para kumonekta sa main breaker? Masyado mong minaliit ang technician na kinalaban mo. Napakunot ang noo ni Isabel, ang kaniyang mapanuyang ngiti ay bahagyang nabitak. What are you talking about? Ang kuryente ay putol na, Wendayda. Look at the monitor. Milagros ngayon na, pabulong kong wika. Biglang nagsimulang kumanta si Milagros, isang serye ng mga matataas at mabababang nota na tila walang kahulugan sa isang ordinaryong tao. Ngunit para sa akin ito ang numerical sequence ng frequency hopping algorithm na ako mismo ang nagturo sa kanya sa pamamagitan ng musika. Ang aking anak ay hindi lamang kumakanta. Siya ang kasalukuyang nag-i-input ng override code sa aking voice-activated server. Sa isang iglap, ang heart monitor ni Rafael ay muling umugong. Ang mga ilaw sa floor room ay kumislap ng 3 beses bago tuluyang bumalik sa normal na ningning. Ang life support system ay muling nabuhay at ang mahaba at tuwid na tunog ng kamatayan ay napalitan ng ritmo ng pag-asa. Paano mo nagawa yon? Ang pasigaw na tanong ni Isabel habang pilit niyang pinipindot ang kaniyang remote, ngunit wala na itong silbi. The Faraday cage wasn't just to block the signal from the locket, Isabel. It was to isolate my secondary power source na sadyang hindi mo nakita dahil nakabaon ito sa ilalim ng sahig na tinitayuan mo. Malamig kong paliwanag habang dahan-dahan akong tumatayo. Iniabot ko kay Leandro ang resuscitator upang siya naman ang magpatuloy. Lumakad ako palapit kay Isabel. Ang tunog ng aking mga hakbang sa semento ay tila isang hatol ng katarungan. Sinabi ko sa iyo, Isabel, ang bawat pagkakanulo ay may katumbas na resibo. Ang data na kinuha mo kanina, sadyang hinayaan ko iyon dahil kailangan kong matrace kung kanino ka talaga nagtatrabaho. Inilabas ko ang aking tablet at ipinakita ang screen sa kanya. Ang server na pinadalhan mo ng impormasyon ay hindi sa iyo. It's a mirror server owned by the Global Audit Bureau. In short, attorney, you didn't just steal the Villarreal assets. You just reported yourself for international cyber espionage and corporate sabotage. Ang bawat transaction mo sa Singapore, ang bawat ugnayan mo kay Corazon. Lahat iyon ay kasalukuyan ng binabasa ng mga awtoridad sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Isabel.
ang kaniyang kagalang-galang na anyo ay tuluyan ng gumuho. You used your own son as bait. Isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanya, hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan kong maramdaman niya ang bigat ng bawat luhang pilit niyang ninakaw sa pamilya ko. Ang tunog ng aking palad na tumama sa kaniyang pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng kaniyang pagbagsak sa sahig. I didn't use my son Isabel. I protected him using the only thing that people like you will never have: logic and actual love. Wika ko habang tinititigan ko siyang nanginginig sa takot. Pumasok ang mga opisyal ng NBI sa loob ng floor room. Ang tunog ng mabilis na paglalagay ng poses kay Isabel ay naging huling nota para sa kabanatang ito ng kaniyang kasamaan. Habang kinakaladkad siya palabas, tumingin siya sa akin nang may matinding puot. Hindi pa ito tapos, Wendayda. May hawak pa akong ebidensya tungkol sa gabi sa Nyangi. Sisiguraduhin kong hindi nyo kailanman makukuha ang pangalang Villarreal para sa mga batang iyan. Keep the name Isabel. It's a sinking ship anyway. Ang huli kong hirit bago ko siya tuluyang tinalikuran. Niyakap ko si Rafael, na ngayon ay dahan-dahan nang nagkakamalay. Ang kaniyang mga mata ay tumingin sa akin nang may pagkilala at naramdaman ko ang kaniyang maliit na kamay na humawak sa aking daliri. Sa sandaling iyon, ang rasyonal na Wednesday ay bahagyang bumigay. Isang butil ng luha ang pumatak, ngunit agad ko itong pinahid. Isandro Milagros, ihanda ang mga kagamitan, utos ko sa aking mga panganay. Pupunta tayo sa warehouse sa Manila. Nandoon ang orihinal na ledger na kailangan nating makuha bago ito tuluyang sunugin ni Corazon. Wenda, sasama ako. Hayaan mong gawin ko ang tama sa pagkakataong ito, ang pagmamakaawa ni Leandro. Tinitigan ko siya ng matagal. Logic dictates na hindi kita dapat pagkatiwalaan, Leandro. Pero sa gabing ito, kailangan ko ng isang driver na walang pakialam kung mamatay man sa bilis ng takbo. Handa ka na ba? Handa na ako, Wenda. Kahit itaya ko pa ang huling hininga ko, sagot niya nang may paninindigan. Nang papalabas na kami ng shop, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig namin mula sa malayo. Ang liwanag ng apoy ay nagsisimulang bumalot sa langit ng Negros. Ang warehouse ng Villarreal ay kasalukuyan nang lalamunin ng apoy. Ang cliffhanger ay dumating nang mapansin ni Jacinta ang isang bagay sa surveillance monitor ng warehouse. Mommy, look, may mga tao po sa loob ng nasusunog na gusali. At ang suot po nila, sila po ang mga manggagawa na hindi pinalabas ni Aling Corazon. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay naging isang karera laban sa isang dambuhalang sakripisyo ng mga inosenteng buhay. Enzo, bilisan mo, sigaw ko habang sumasakay kami sa sasakyan. Dahil kung hindi tayo makakarating sa loob ng 10 minuto, ang katotohanang hinahanap natin ay mabaon sa abo kasama ng libu-libong pangarap. Hindi ang init ng naglalagablab na bodega ang nagpapadaloy ng pawis sa aking mukha, kundi ang isang matalas na rasyonalisasyon. Ang apoy ay kayang tumupok ng papel, ngunit ang digital footprint ng kasamaan ay hinding-hindi mabubura ng kahit anong mitya. Habang pinagmamasdan ko ang dambuhalang usok na humahalik sa langit ng Negros, hindi ako nakaramdam ng pangamba para sa aking sarili. Ang bawat pigtas ng kahoy at pagguho ng bakal ay tila isang maringal na musika na naghuhudyat ng huling paghuhukom para sa pamilya Villarreal. Mabilis na itinigil ni Leandro ang sasakyan sa harap ng nagbabagang warehouse. Bago pa man siya makakilos, tumakbo na ako patungo sa main entrance. Ang amoy ng nasusunog na asukal at krudo ay nakakasulasok, tila ba ang buong kasaysayan ng hasyenda ay kasalukuyan ng nagiging abo. Wenda, huwag guguho na ang istruktura ang hiyaw ni Leandro habang hinahawakan niya ang aking braso. Bitawan mo ako, Enzo, ang mga manggagawa ay nasa loob, malamig kong tugon. Hindi sila pwedeng mamatay para sa mga kasinungalingan ng nanay mo. Sa kabilang bahagi ng bakuran, nakita ko si Corazon Almeda. Hawak niya ang isang sulo, ang kaniyang mukha ay punong-puno ng uling at kabaliwan. Tumatawa siya habang pinapanood ang kaniyang ginawang impyerno. Ngunit nang makita niya ako, bigla siyang napatigil. Wenaida, huli na ang lahat. Ang lahat ng ebidensya niyo, ang lahat ng records ng kooperatiba. Wala na, abo na silang lahat, ang pasigaw na hiyaw ni Corazon.
Masyado kang kampante sa iyong mitsa korason, wika ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya sa kabila ng tumitinding init. Akala mo ba ay napakababa ng tingin ko sa iyo para iimbak ang lahat ng aking alas sa loob ng isang silid na gawa? Sa kahoy rational audit dictate na ang bawat master file ay dapat mayroong real-time mirror update. Inilabas ko ang aking tablet at ipinakita sa kanya ang screen. Ang server ng warehouse na ito ay kasalukuyan nang nag-e-export ng bawat huling byte ng data bago tuluyang matunaw ang hardware. At ang mas maganda, ang bawat iyak ng mga manggagawang kinulong mo sa loob ay naka-record sa aming cloud. You didn't just burn a building, Corazon. You just filmed your own execution. Nabitawan ni Corazon ang kaniyang sulo. Sa isang iglap ang kaniyang tagumpay ay naging isang dambuhalang takot. Ngunit sa gitna ng aming tapatan, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lupa. Ang kanang bahagi ng bodega ay gumuho na nagdulot ng isang matinding bugso ng apoy. Mommy, si Rafael po ang boses ni Jace mula sa sasakyan. Nanigas ang aking buong pagkatao. Nakita ko ang maliit na bulto ni Rafael na dahan-dahang gumagapang palabas mula sa isang container van na malapit sa pinagmulan ng apoy. Hindi ko alam kung paano siya nakawala sa sasakyan, ngunit ang kaniyang pagiging matapang ay tila naging isang sumpa sa sandaling ito. Rafael ang hiyaw ni Leandro. Hindi siya nag-atubili. Sa loob ng 6 na taon ng kaniyang kaduwagan ito, ang unang pagkakataon na nakita ko ang lalaking dati kong minahal. Tumakbo siya patungo sa loob ng nasusunog na perimeter, binabaliwala ang mga bumabagsak na debris, naramdaman ko ang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Kinuha ko ang aking tablet at mabilis na pumasok sa system ng heart monitor ni Rafael. Milagros, kailangan natin ng signal boost. I-reroute mo ang power mula sa car battery patungo sa amplifier ng tablet ko. Now, ang boses ni Milagros ay umalingaw-ngaw sa aking earpiece, rational at matatag. Command-initiated, Mommy. Ang locket ni Rafael ay kasalukuyan ng nagsisilbing wireless relay. Ang bawat salita ni Doña Remedios na nakuha natin kanina ay kasalukuyan nang nag-u-upload gamit ang frequency ng heart monitor. Sa loob ng warehouse nakita ko si Leandro na binuhat si Rafael. Ngunit bago sila makalabas, isang dambuhalang poste ng bakal ang bumigay at tumama ng diretso sa binti ni Leandro. Isang matalas na tunog ng pagkabali ng bakal at buto ang tila narinig ko sa gitna ng ingay ng apoy. Enzo, sigaw ko. Nakaluhod si Leandro, yakap-yakap si Rafael, habang ang apoy ay dahan-dahan ng pinaliligiran sila. Tumingin siya sa akin mula sa malayo, isang tingin na punong-puno ng pagpapakumbaba at huling pamamaalam. Wenda, take him, ang paos niyang hiyaw, habang pilit niyang itinatapon si Rafael patungo sa direksyon ko bago siya tuluyang makulong sa loob ng isang pader ng apoy. Nakuha ko ang aking anak. Niyakap ko si Rafael nang mahigpit, nararamdaman ang kaniyang mabilis na tibok ng puso na sadyang nagpapadala ng huling ebidensya sa bawat news agency sa bansa. Ang katarungan ay narito na, ngunit ang presyo nito ay ang buhay ng lalaking nagtangkang magbago. Tumingin ako kay Corazon na ngayon ay pinaliligiran na ng mga manggagawang nakalabas mula sa kabilang pinto. Ang kaniyang mukha ay puno ng panginginig habang nakatingin sa kaniyang sariling kasalanan. Tapos na ang laro, Corazon. Malamig kong wika habang pinupunasan ko ang uling sa pisngi ni Rafael. Hindi ang apoy ang kukuha sa iyo, kundi ang bawat sentimong ninakaw mo sa mga taong ito. Ang cliffhanger ay dumating nang mapansin ni Milagros ang isang bagay sa monitor. Mommy, look, ang data transfer ay hindi tumitigil. Meron pang isang account na kasalukuyang binubuksan ng system ni Papa bago siya mawalan ng malay. Pag-click ko sa file, ang mukha ng isang sanggol ang lumitaw, isang sanggol na may petsang 6 na taon na ang nakalilipas. At ang pangalan ng ina sa record ay hindi Wednesday de la Cruz. Ito ay si Isabel Monteverde. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay sa gitna ng nagbabagang paligid. Ang lihim ni Isabel ay hindi lamang tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa isang buhay na matagal na nilang itinago sa ilalim ng abo ng hasyenda. Hindi ang kurot sa aking puso dahil sa nadiskubring lihim ni Isabel ang nagpapatakbo sa aking sistema, kundi ang isang nagyeyelong rasyonalidad. Ang katotohanan ay tila isang algorithm.
Gaano man ito kakomplikado, lagi itong may dulo. Habang pinagmamasdan ko ang apoy na dahan-dahang lumalamon sa anino ni Leandro, hindi ako nagpadala sa histerya. Ang Wednesday na biktima ay matagal na ring naging abo. Ang kaharap nila ngayon ay ang babaeng gawa sa bakal na handang bumagtas sa impyerno upang tiyakin na walang sino mang traidor ang makakatakas sa huling audit ng kanilang buhay. Mabilis kong ibinaba si Rafael sa mga kamay ni Isandro sa loob ng sasakyan. Jace, Emmanuel, override mo ang fire suppression system ng warehouse. Milagros, keep the frequency open. Huwag mong hahayaang maputol ang transmission ng data patungo sa bawat news desk sa Maynila Copy Mommy, ang sabay na tugon ng aking mga anak. Kahit sa gitna ng panganib, ang rasyonal na disiplinang itinuro ko sa kanila ang naging baluti nila. Dahan-dahan akong lumapit sa nagbabagang bukana ng bodega, gamit ang isang basang sako at ang aking kaalaman sa structural stability. Nahanap ko ang tanging daanan na hindi pa tuluyang gumuho. Nakita ko si Leandro nakadaga ng kanyang binti sa ilalim ng dambuhalang poste. Ang kanyang muka ay puno ng uling at ang kanyang hininga ay papatid na. Wenda, umalis ka na, ang paus niyang bulong. Iligtas mo ang mga bata. Huwag kang mag-inarte, Leandro. Rational choice dictates na kailangan mong mabuhay para harapin ang hatol ng batas. At ang responsibilidad mo sa batang itinago ni Isabel, malamig kong wika. Habang ginagamit ko ang isang hydraulic jack na sadyang kinuha ko mula sa aking toolkit. Sa tulong ng ilang mga manggagawa na bumalik upang tumulong, nagawa naming iangat ang poste. Hinila namin si Leandro palabas eksaktong 10 segundo bago tuluyang gumuho ang bubong ng bodega. Ang tunog ng pagbagsak ng toneladang bakal ay tila isang malakas na palakpak ng tadhana. Dalhin siya sa Ospital Milagros, activate the GPS bypass. Pupunta tayo sa Manila Diamond Hotel. Ngayon na ang madiin kong utos habang pinapaandar ko ang sasakyan sa bilis na tila ba lumilipad sa kalsada. Habang binabagtas namin ang daan, binuksan ko ang screen ng aking tablet. Ang Grand Gala ng ika-70 anibersaryo ng Villarreal Group ay kasalukuyan nang nagsisimula. Nakita ko si Doña Esperanza sa screen na kasuot ng kaniyang pinakamagarang ternong ginto, may hawak na baso ng champagne, at may suot na maskara ng integridad habang nagbibigay ng kaniyang talumpati tungkol sa legacy at honor. Napakagandang dula, Esperanza, pabulong kong wika, habang mabilis na tumatakbo ang aking mga daliri sa keyboard. Pero ang huling kabanata ay ako ang sumulat. Pagdating namin sa Manila Diamond Hotel, ang paligid ay pinaliligiran ng mga mamahaling sasakyan. Hindi ako bumaba bilang isang panadera. Hinubad ko ang aking madungis na apron at isinuot ang isang matingkad na pulang gown na sadyang itinago ko sa loob ng sasakyan, isang gown na kasing talas ng aking determinasyon. Ang aking maikling buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mga mata ay nagniningning sa tindi ng katarungan. Jace, Jada, ilink ang heart monitor ni Rafael sa main LED screen ng ballroom. Milagros, i-play ang bawat recording ni Remedios at Corazon. Now, pumasok ako sa ballroom nang walang kahit anong kaba. Ang bawat hakbang ko sa pulang carpet ay naglalabas ng isang aura ng awtoridad na nagpatigil sa musika at sa usapan ng bawat makapangyarihang tao sa loob. Ang mga bodyguard ni Esperanza ay nagtangkang humarang, ngunit bago pa sila makalapit ang lahat ng dambuhalang screen sa paligid, ay biglang nag-flash. Ang mukha ni Corazon habang inaamin ang kaniyang pakikipagsabwatan ay lumitaw. Sinundan ito ng boses ni Doña Esperanza na nag-uutos na ligpisin ang kaisa-isang saksi sa factory explosion 6 na taon na ang nakalilipas. Ang bawat salita ay kasing linis ng isang digital signature, sapat na upang mabura ang anumang pag-aalinlangan. Anong kalokohan ito? Ang hysterical na hiyaw ni Esperanza mula sa entablado. Ang kaniyang baso ng champagne ay nahulog at nagkadurog-durog sa sahig. Lumakad ako patungo sa entablado, binabaliwala ang takot sa paligid. Huminto ako sa tapat ni Esperanza at kinuha ang mikropono mula sa kaniyang nanginginig na kamay. Ito ang rational na katapusan ng iyong 70 taong kasinungalingan, Esperanza, malamig kong bungad. Ang bawat sentimong nilaunder mo sa Hope Foundation, ang bawat buhay na tinangka mong sunugin upang itago ang iyong mga dumi. Lahat iyon ay kasalukuyan ng binabasa ng National Bureau of Investigation sa labas ng pintong ito. Tumingin ako kay Isabel Monteverde
na nakatayo sa isang sulok pilit na nagtatago sa dilim. At ikaw, attorney, your secret is out. Ang bata sa record na hanap ko na ang kinalalagyan niya. At sa gabing ito, hindi mo na magagamit ang dugong Villarreal upang makuha ang isang imperyong wala namang natitirang dangal. Pumasok ang mga opisyal ng NBI, ang tunog ng kanilang matitigas na yabag sa tiles ay tila huling hatol para sa matriarka ng mga Villarreal. Habang nilalagyan ng posas si Esperanza, nakita ko ang pagbagsak ng kaniyang korona, isang pagbagsak na hindi na ngailangan ng bala kundi purong luhika at katotohanan. Wenaida papatayin kita ang singhal ni Esperanza habang kinakaladkad siya palabas. Ngunit ang kaniyang boses ay tila isang mahinang ihip na lamang ng hangin sa harap ng aking panalo. Ang cliffhanger ay dumating nang biglang tumakbo si Pilar Macareg. Patungo sa akin ang kaniyang cellphone ay nananatiling naka-livestream. Wenda may huling balita. Ang warehouse sa Negros May, nakita ang mga awtoridad sa ilalim ng pundasyon. Isang dambuhalang lihim na magbabago sa buong kasaysayan ng pamilya Del Rosario. Napakunot ang noo ko. Isang lihim sa ilalim ng pundasyon. Tiningnan ko ang screen ng aking tablet at doon ko nakita ang isang bagong folder na sadyang naka-encrypt sa pangalan ng aking ama. Ang digmaan ay tila may isa pang yugto na hindi ko kailanman naisama sa aking audit. Jace i-decode ang file pabulong kong wika. Dahil mukhang ang tunay na nagmamay-ari ng pamilyang ito ay hindi kailanman nagpakilala, hindi ang kislap ng mga chandelier sa ballroom, ang huling imaheng babaunin ko sa gabing ito, kundi ang isang nagyayelong rasyonalidad. Ang bawat imperyong itinayo sa pagnanakaw ay tila isang gusaling walang pundasyon. Gaano man ito kagarbo, mauuwi at mauuwi ito sa alikabok. Habang mabilis na tinatakbo ng aking panganay na si Jace, ang huling linya ng code sa kaniyang tablet, naramdaman ko ang huling pagpihit ng tadhana. Ang lihim na nabaon sa ilalim ng warehouse sa Negros ay hindi lamang ebidensya. Ito ay ang huling testamento ng aking ama na magpapabago sa bawat piraso ng lupang kinatatayuan ng mga Villarreal. Natahimik ang buong bulwagan nang ang malaking screen ay mag-flash muli. Hindi na ito video ng pag-amin. Ito ay mga scanned documents ng original na sugar patents at land titles mula pa noong dekada 70. Ang pangalang nakasulat bilang nag-iisang may-ari ng teknolohiya at lupang pinagtayuan ng bilyon-bilyong halaga ng Villarreal Group ay hindi de Villarreal. Ito ay si Isandro de la Cruz Sr. ang aking ama. Hindi ninakaw ng tatay mo ang pondo ng kooperatiba 6 na taon na ang nakalilipas Esperanza malamig kong wika habang nakatingin sa matriarka na kasalukuyan nang isinasakay sa itim na sasakyan ng mga pulis. Binalak niyang bawiin ang kaniyang sariling kumpanya. Pinatay niyo siya at pinalabas na magnanakaw upang hindi mabulgar na ang inyong buong kayamanan ay nakatayo sa isang dambuhalang panlilinlang. Lumingon ako kay Isabel Monteverde. Ang kaniyang mukha ay puno ng panginginig habang nakatingin sa mga dokumento. Ang kaniyang plano na gamitin ang kaniyang anak upang makuha ang mana ay tuluyan ng naging abo. Attorney check the legal logic week ako. Habang inilalapag ang aking tablet sa rostrum. Since the Villarreal Group was built on fraudulent titles, any claim of inheritance is legally void. Ang bawat sentimong hawak mo ngayon ay ituturing na proceeds of crime. You didn't just lose the case, you just lost every single centavo you spent to destroy me. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Sa isang iglap ang mga makapangyarihang tao sa loob ng ballroom ay dahan-dahang lumayo kay Isabel tila ba isa siyang lason na ayaw nilang madikit sa kanilang balat. Ang kaniyang status na pilit niyang ipinaglaban ay naglaho sa loob lamang ng isang audit. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng Maynila ay pinalitan ko ng mahinahong ihip ng hangin sa Negros. Sa ilalim ng malawak na dapit hapon, nakatayo ako sa harap ng bagong gusali ng 5 bituin, Vocational and Audit Center. Hindi na ito maliit na tiyamban. Ito ay naging isang institution na nagtuturo sa mga single mothers kung paano maging independent at rational sa gitna ng unos. Ang Villarreal Group ay tuluyan ng niliquidate. Ang lahat ng assets nito ay napunta sa isang trust fund na pinamamahalaan ng mga manggagawa ng hasyenda sa ilalim ng gabay ng aking kumpanya. Si Esperanza ay nagsisilbi ng kaniyang habambuhay na parusa sa loob ng rehas habang si Isabel at Corazon
ay dahan-dahang kinakalimutan ng kasaysayan. Nakita ko si Leandro sa malayo, nakaupo sa isang silya sa veranda. May hawak na saklay dahil sa pinsala sa kaniyang binti mula sa pagsabog. Hindi siya bumalik sa pagiging bilyonaryo. Sa halip siya ang kasalukuyang administrator ng kooperatiba ng asukal, isang posisyong nangangailangan ng tapat na serbisyo hindi ng utos. Mommy, tingnan niyo po ang bagong batch ng sourdough. Perfect po ang fermentation, ang masayang sigaw ni Milagros habang lumalabas ng kusina kasama ang kaniyang mga kapatid. Lumapit sa akin si Leandro, ang kaniyang mukha ay mas payapa na ngayon kaysa noong 6 na taon na ang nakalilipas. Wenda, salamat sa pagpapahintulot na manatili ako rito. I never knew that life could be this stable without the lies. Tinitigan ko siya ng may matatag na paningin. Logic dictates that the kids need a father who knows the value of hard work, Enzo. Pero huwag mong iisiping ang pagiging narito mo ay tanda ng pagbabalik ng nakaraan. Ang Wednesday na quiz-wang sa harap nyo ay matagal na ring nabaon sa alikabok. Ang kasama nyo ngayon ay ang arkitekto ng sarili naming kalayaan. Yumukod si Leandro ng may malalim na respeto. I know. At sapat na sa akin ang maging isang mag-aaral sa paaralang itinayo mo. Kinuha ko ang aking lumang scarf na may bordang 5 bituin mula sa aking bag. Isinuot ko ito sa aking leeg, nararamdaman ang init ng bawat alaala ng aking paglalakbay. Ang katarungan ay hindi laging madugo. Minsan ito ay dumarating sa anyo ng isang tahimik na gabi, 5 anak na may matatag na kinabukasan, at isang isipang hindi na kailanman muling magpapadala sa emosyon ng ibang tao. Tumingin ako sa abot-tanaw kung saan ang unang bituin ng gabi ay nagsisimulang magningning. Wala na ang takot sa dilim. Wala na ang pangangailangang magtago sa ilalim ng ibang pangalan. Ang bawat pirma ko sa buhay ay akin na ngayon. Jace, Jaida, Milagros, Rafael, Lucila, tawag ko sa aking mga anak. Tara na sa loob. Mayroon pa tayong bagong plano na kailangang i-audit para sa bukas. Naglakad kami patungo sa aming tahanan. Ang bawat hakbang ko sa lupa ay puno ng dignidad. Ang reyna ng mga sirkito ay natagpuan na ang kaniyang tunay na trono, hindi sa loob ng isang mansyon, kundi sa loob ng kaniyang sariling malaya at rasyonal na kaluluwa. Ang unos ay lumipas na, at ang tanging natira ay ang ningning ng 5 bituin na kailanman ay hindi na muling magdidilim